Sa ilalim sa preliminary investigation ng DOJ, si Vice President Sara Duterte dahil sa mareklamong inciting to sedition at grave threat na inahain laban sa kanya ng NBI. Ayon naman sa pangalawang Pangulo, inaasahan na niya ang paghahain ng reklamo. Saksi si John Consulta. Pag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Halos 3 buwan matapos bitawan ni Vice President Sara Duterte ang pahayag na ito sa isang virtual press conference. Naghain na ng reklamo ang National Bureau of Investigation. Ang inihain nila sa DOJ, inciting to sedition at grave threats. Naniniwala kami na sapat ang aming mga ebidensyang inilatag. Nasa DOJ na ang bola ngayon. No? I-determine nila kung magkukondak sila ng preliminary investigation at later i-file ang case sa court. Tinangkaraw ng NBI na hanapin ng umano'y taong tinukoy ng bise na kinausap niya pero di nila ito natuntun. 2 beses inimbitahan ng NBI si Vice President Duterte para magbigay ng pahayag pero di ito sumipot. Kami ay political, straightforward. Wala sa aming nag-utos, wala sa aming nagdikta kung ano ang dapat gawin sa kaso. Yung kinalabasan ng aming investigasyon ngayon ay ayon sa aming pag-weigh ng evidence. Kamakailan, sinabi ng bise na wala siyang binibitawang assassination threat laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Kinumpirma ng DOJ na natanggap nila ang inihaing reklamo ng NBI. Sasailalim ito sa preliminary investigation ng National Prosecution Service. Sabi ni Vice President Duterte, inaasahan na niya ito. Ayon sa DOJ, sa krimeng grave threat, sinabi na noon ng Korte Suprema na ang mahalaga ay ang intensyon sa likod ng pahayag. Kahit hindi raw natatakot ang pinagbantaan, ang importante ay sinabi ang pahayag ng may intensyong manakot. Sa krimen namang inciting to sedition, sinabi rin ng Korte Suprema na hindi saklaw ng proteksyon sa free speech ang mga pahayag na naghihikayat ng karahasan o rebelyon. Hindi rin daw kailangang aktwal na mangyari ang karahasan basta't matukoy na ginawa ang pahayag ng may intensyong manghikayat ng gulo. Ang mga pamantayang ito raw ang pag-aaralan ng mga prosecutor batay sa ebidensyang inihain. Kung kasuhan man ng DOJ ang bise, walang nakikitang epekto si Senate President Jesus Escudero sa impeachment. Pwede magpatuloy yon ng sabay, pwedeng mauna, pwedeng sumunod. Dinadraft ngayon ng Senado kung ano ang magiging bagong impeachment rules. Ayon kay Senate President Jesus Escudero, ang balak ngayon, patapusin muna ng Senado ang eleksyon sa May 12 at ang State of the Nation Address ni Pangulong Marcos sa July 21. Mahigit 5 buwan pa bago ang SONA. Kaya sabi ni retired Supreme Court Associate Justice at Constitution Framer Adolf Ascuna, baka may dumulog sa Korte Suprema na baliwalain ang pagpapa-impeach ng 19th Congress sa bise. The Supreme Court might say it's too late because you need a new complaint because there's a new House of Representatives and therefore it's subject to the 1-year rule that you cannot file more than one impeachment case. Hindi naman daw ito mangyari, depende sa aksyon ng Senado na tatayong impeachment court. Unless the tribunal has already acquired jurisdiction because jurisdiction once acquired is not law. Sabi naman ni Escudero, may jurisdiction na ang Senado. Meron ng jurisdiction ang Senado dyan sa kasong yan dahil tinanggap na namin Mag-convene man o hindi yung korte to receive evidence, mag-i-issue na ng mga jurisdictional orders ang impeachment court na ito. Kaugnay ng pagpapasagot, na pag-usapan na natin yan, pagpapasagot sa nasasakdal at paghingi ng tugon doon ng prosecution naman. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.